mag-show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka, na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Pero sumusobra na. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap, and then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos, buhag-hag na ninyo tanan ang gisubmit namo sa COA. Tama ba yun? Confidential nga eh. I have a video of Chairman Gamaliel Cordoba. Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals? Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Na ninyo. Di pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Nagpigil ako na nagpigil. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo sirain ang pangalan ko. Kasi I have nothing to lose. Sinira niyo na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin niyo. Hindi ko alam paano nakakatulog yaan
Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo, ganito ang bayan natin. Bilyon-bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. In-attach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Ium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Hinigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medit Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Nina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo, media, negosyo mo, ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez, sulat niya yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Grabe ka. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit
sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King ina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilihin ko lahat ng tao ng pera. E pobriman mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang walang boboto sa'yo. Senador man, Vice President man, President man, walang boboto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Malamang hindi na. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? Hindi lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw ka. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, one buwan. Certification lang ng congressman. 1 million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OVP. Pero sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan. Milyon-milyon dyan sa Committee on Accounts, lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala.